So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron po akong medyo nakakagulat po na video dito. Actually, na-content na to ng mga ibang mga vlogger eh. Pero, hindi ko talaga na-expect talaga to eh. So, itong video po na to, lumabas to kahapon. Okay? So, sabi ni Laila de Lima, Marcos Jr. pa rin talaga, no? Is a blessing de Lima sa kasalukuyang administrasyon. Hindi ako natawa sa sinabi ni Laila de Lima. Natawa ako na kay Laila de Lima pa talaga nanggaling ito. So mga kababayan, ako naniniwala naman ako na dyan po sa mga viewers ko po ngayon, may mga dilawan po akong mga viewer. Naniniwala naman po ako doon. At syempre, ang isa po sa maganda pong natutunan ko po ngayon sa pagbablog ngayon, especially nga po na sa pamumuno nga po ni PBBM, is unti-unti pong natutunan ko na irespeto yung paniniwala po ng bawat tao, especially po sa usaping politikal. Yan. So, yung mga DDS, alam naman po natin na pinipilit naman ko na irespeto yung paniniwala nila. Pero kasi napaka-illogical po kasi talaga. Napaka-illogical. Pero ngayon mga kababayan, kung binabalik-balikan ko po kasi ngayon, yung mga ginawa ng dilawan nung panahon nga po ni dating Pangulong Duterte, naisip ko talaga na, teka lang, mukhang may point nga sila, no? Mukhang may point nga yung mga dilawan nun, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, na which is, may mga paniniwala naman yung mga dilawan, na talagang, para sa akin, is nabubulshitan talaga ako. Pero yung mga bagay na yon parang iniisintabi ko muna sa ngayon. Kasi ang importante ngayon mga ka-Streetwise, merong isang siraulo na dating presidente, ang hindi pa rin niya talaga matanggap na wala na siya sa pwesto, na wala na siyang kapangyarihan. At ngayon po, gusto pa rin maghari-harian. So at least dito po sa pagkakataon na to, iisa po yung paniniwala natin, especially tayo, mga pro-government, kami na mga pro-government, mga loyalista, at kayong mga dilawan. So yung mga bagay regarding sa mga Marcos wealth, Marcos magnanakaw, human rights nung panahon ng martial law, napag-usapan na po natin ng eleksyon yan. Siguro saka na natin pag-usapan ulit yan pag eleksyon na ulit. Ngayon po kasi, meron pong baliw na tao na matanda, na hirap na maglakad, na gustong bumalik sa kapangyarihan sa pamamagitan po ng kanyang political capital. At syempre, kasama na dito, di ba, si Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte ngayon ng pinakamalaking political capital ngayon ng mga Duterte eh. So ngayon mga kababayan, dahil nga po dito, no? Okay? Itong si Laila de Lima, nagsalita kahapon. At bukod nga po niyan sa sinabi niya na blessing daw po si PBBM sa administrasyon na to, hindi lang yan yung sinabi niya. Tutulong din daw po, hindi lang si Laila de Lima, pati Liberal Party. Tutulong din po sa administrasyon ni PBBM basta maganda yung ginagawa. So okay yun mga kababayan, okay yun. Kasi mga ka-Streetwise, itong mga buwakan ng inang mga DDS na to, wala na silang makitang tama. Wala na silang makitang tama sa administrasyon na to. Yung mga bagay na maliit, pinapalaki nila. At least, itong mga dilawan ngayon, marunong mag-appreciate. O kapag may maganda, tutulong kami. O kapag may pangit, mabatikos kami. Pero yung mga DDS, mga kababayan, lahat sa kanila pangit. Sing papangit ng mga mukha nila. Oh. So ito hindi, para kasi sa akin, pagiging bitter na kasi yun eh. Pag wala ka na makitang tama, bitter na tawag doon. Wala ka na sa tamang katinuan. So kahit pa paano, okay pala, no? Okay pala tong ganito. Oh. Sige, parang hindi na nga ako maingay. Sige, panoorin nga natin itong si Laila de Lima. Sige. Our status quo today is clear. Under BBM, we are given the opportunity to make use of a democratic space in transition from the authoritarian regime that was Duterte's. This is our breathing room from the 7 years of nightmare that we thought was all over in 1986 and never to return again. But it did, and it exploded like a bomb in our country, dividing the progressive forces, the elite, the middle class, and our families under extended family culture. In short, the Duterte regime was a kind of social disruption to the max.
It was a complete break from the social norms that we got used to and we thought were acceptable to a people so historically destitute in their lives that they were ready to reject everything that we thought was decent in our society in exchange for something that promised change for better or for the worse. There is no assurance that our people, in their search for genuine social transformation, will not fall for the same smoke and mirror show of another populist local warlord. After 2016, this is the danger that always awaits our society. For the elite, therefore, Marcos is a blessing. He brought the rent-seeking order back to its favored normal and stable character, where everyone in the system gets a chance to partake of government largesse. Marcos is a blessing daw, sabi ni Leila de Lima. So, natawa naman ako dito. Baka may ano na. Kasi nung lumabas si Leila de Lima sa kulungan, tuyong-tuyo eh. Tuyong-tuyo siya nun eh. Nakita naman natin yung balat, tuyo. Baka ngayon, ano na. Ano ba yan? Huwag kayo magbanggit ng pangalan. Ano ba yan? Ayun ba hindi naliligo? Ayun ba yun? Huwag naman ganyan. Diyos ko na, magbabanggit kayo ng pangalan ng vlogger eh. Mga kaibigan natin yan eh. So ito nga mga kababayan. Tandaan nyo mga ka-streetwise, no? Si Leila de Lima po ngayon, hindi lang siya basta-basta miyembro ng Liberal Party. Spokesperson siya ngayon ng Liberal Party. So ngayon, kapag nagbanggit ito ng isang mga kataga, so meron siyang kaakibat na responsibilidad na yung bawat katagang babanggitin niya is nakaakibat sa kanya yung Liberal Party. So ganun yun eh. Kapag spokesperson ka ng isang partido eh. So itong mga binabanggit ngayon ni Leila de Lima na napapansin ngayon ito ng mga Liberal Party na teka lang parang parang mas okay pa si PBBM ha. BBM pa rin tawag nila no. Ayaw nga no, parang okay, mas okay si BBM kaysa kay Digong ah. Di ba? Parang ganoon eh. So ngayon, ang sabi ng mga DDS, kaya mo lang naman sinasabi yan kasi pinalaya ka eh. Pinalaya ka ni Kuting eh. Kita mo naman kabobohan ng mga taong ito, di ba? So una mga kababayan kasi, di ba? Ito, ang isa po sa pinaka-reason talaga kung bakit nga po talaga napalaya si Leila de Lima, mahina po talaga yung ebidensya. At sinabi naman po talaga ng mga testigo laban kay Leila de Lima na ano siya? Napagtulungan lang talaga. Napag-initan lang talaga si de Lima noon. Kaya yung nangyari, pinilit sa kanya i-connect yung drug trade. Saan kayo mas maniniwala? Sa korte? Sa korte o sa haka-haka ninyo? Eh sabi nga ng korte, palayain, mahinang ebidensya. Tapos, hindi, kasi ako mga kababayan, no? Naniniwala ako sa korte. Kasi kung wala po tayong korteng paniniwalaan, saan tayo maniniwala? Di ba tandaan natin mga kababayan, di ba nung nakarang eleksyon, yung mga binabato laban sa mga Marcos, ang binangga natin, court decision eh. Ayun na binangga natin, court decision eh. Samantalang yung mga bumabato ng puti kay PBBM nung eleksyon, galing sa opinion ni Corona, galing sa opinion ng mga dilawan. Di ba? Pero ang binangga natin doon, court decision. So kaya ako, di ba ginamit ko yung korte nung eleksyon, tapos ngayon hindi ko gagamitin. Di ba? Kung wala tayong korteng alam ko, hindi perfecto yung korte natin. Mabagal. Sobrang bagal talaga. At kung wala kang pera, hindi uusad yung kaso. Ayun ang sistema natin eh. Pero, kung hindi tayo maniniwala sa korte, saan tayo maniniwala? So, sinabi ng korte, mahina yung ebidensya. Layas. Tuloy pa rin naman yung kaso. Pero mga kababayan po kasi, kapag ang isa pong non-bailable case, kasi pag heinous crime po kasi, non-bailable case yan. Kapag non-bailable case at kayo po ay napagbigyan po para mag-bail, ibig sabihin nun, malaki po yung chance talaga na ma-acquit ka. It is what it is, di ba? So mga kababayan kasi sa mga issue po kasi ngayon regarding sa mga Marcos wealth, ill-gotten wealth, tax evasion, ayan yung mga binabanggit ng mga dilawan eh. Sa tingin ko naman, napag-usapan na natin yan nung eleksyon. Di ba napag-usapan na natin nung eleksyon yan? Nagmurahan tayo, nagbangayan tayo, nagpakitaan tayo ng ebidensya. So siguro naman, mas appropriate naman siguro, nasa ngayon naman,
'Di ba? Napansin talaga namin na kaming mga pro-government is napansin naman namin talaga na itong mga dilawan is naging oposisyon. Yung pag-criticize nila, yung pag-criticize kasi ng mga dilawan is meron talaga silang hugot. 'Di ba? Talagang constructive criticism po talaga yung ginagawa ng mga dilawan sa pag-criticize. So ngayon, 'di ba? Saan kayo nakakita ng dilawan na tinawag na adik si PBBM? Tandaan natin mga kababayan yung mga dilawan. Oposisyon pa rin yung mga yan. Oposisyon pa rin yan. Pero hindi nila tinawag na adik yung presidente. Wala. Sino nakita ninyo yung dilawan na nagbanggit na adik yung presidente Bongbong Marcos? Saan kayo nakakita na dilawan na sinabi na si President Bongbong Marcos ay binugbog ng asawa? Sa DDS nyo lang nakita yan. Kasi hindi naman kasi babanggitin ng mga dilawan yung mga bagay na yun, ng mga adik si PBBM kung walang ebidensya. Si Guanzon dilawan ba si Guanzon? Parang hindi naman, baliw yun eh. Baliw yun eh. Except kay Guanzon, baliw yun eh. At saka si Guanzon ba kasama, dikit ba talaga sa Liberal Party yun? Parang hindi naman. Tingnan ko nga, no? Wala. Ayun yun, P3PWD nga. Wala. Hindi siya Liberal Party. Wala. Ano siya? Yung PWD Party. Oo. Dalawa partido niya, yung PWD tsaka yung partido ng mga baliw. Baliw yun. So yun. So okay na. Clean tayo doon ha. Si Rowena Guanzon hindi Liberal Party ha. Kasi pag sinabi natin Liberal Party, sila Lenny. Diba? Tama rin, Danny Reynado. No? Kaka-check ko lang sa internet. P3WD yung ano niya, political party niya. Hindi siya liberal. So pag sinabi kasi natin Liberal Party, si Lenny Robredo, si Bam Aquino, yan. Si Edson Lagman, si Laila de Lima. O yan, di ba? So yan. So makita po natin na kapag yung mga dilawan po kasi nag-criticize, constructive. Di ba? Brainless political party. So ito pa mga malupit mga kababayan. Sinabi rin po ito ni Rowena Guanzon kahapon. Ay, isang araw pala, February 22. Sabi ni Rowena Guanzon, ni Laila de Lima. Sabi ni Laila de Lima, no? Liberal Party talaga nilagay niya, no? Liberal Party talaga. Hindi yung ako. Kasi magkaiba yun eh. Pag sinabi ni Laila de Lima na tutulong ako sa gobyerno ni PBBM sa mga worthy projects. So, ibig sabihin nun siya lang. Pero, ang sinabi ni Laila de Lima, Liberal Party. So, ibig sabihin nun, Liberal Party, silang mga Liberal Party. Silang mga legit na dilawan. Sabi dito, no, Liberal Party to work with Marcos government on worthy projects. So, ibig sabihin nun, mga kababayan, may nakikitang worthy projects po yung Liberal Party kay PBBM. So, parang napapalakpak ako nun eh. Sabi ko, walang yan. Kasi naisip ko talaga, itong mga dilawan talaga yung ina-expect ko talaga na magiging kalaban natin sa loob ng 6 na taon. Pero baliktad po yung nangyari. Yung inaasahan natin na magiging kakampi nating mga DDS, sila pala talaga yung magiging kaaway natin ngayon kasi mga ano rin eh, mga gutom din sa kapangyarihan eh. 'Di ba? Saan ba nagsimula lahat ng away na 'to? 'Di ba kay Sara, yung tambaluslos issue, lumaki na lang bigla? 'Di ba? So malinaw mga kababayan, sabi mismo ni Rowena Guanzon, sabi mismo ni Laila de Lima, Liberal Party to work with Marcos government on worthy projects. So may nakikita pala silang worthy projects ni PBBM. Buti pa nga sila may nakikita eh. Yung mga DDS wala talaga silang makitang tama eh. As if naman na napaka-perfecto ng Duterte ninyo. Si Duterte nga walang ginawang tama eh. So sabi dito, no? The Philippine Opposition Party. Ito yung legit na opposition talaga, di ba? A Philippine Opposition Party on Thursday said it is willing to work with the government of President Ferdinand Marcos Jr. on key programs if it means holding his predecessor to account.
Oh. Siyempre pinag-uusapan din dito ICC din, di ba? Kasama rin siya doon. Oh. So mga babae po kasi no, yung pag-usaping mga dilawan-dilawan kasi, usaping ideology ng dilawan, siguro tigilan natin 'yan. Sa ngayon, tigil muna natin 'yan. Saka na natin pag-usapan 'yan sa election na ulit. 'Di ba? 30 years tatlong dekada na natin pinag-uusapan 'yan, hindi na matapos-tapos 'yun. So ito yung mas importanteng bagay ngayon para sa akin. Na at least ngayon nakakita tayo, especially nga po sa spokesperson ng Liberal Party na willing sila tumulong. So alangan naman nasabihin natin, 'di ba? Huwag tayong masyadong maging dogmatic masyado na ay ayaw namin. Ayaw namin, dilawan kayo mga bulok. Sana wag ganoon, request ko lang. Sana wag ganoon. So yan po mga kababayan, so diyan po sa Team Replays po, ano masasabi niyo nga po dito sa statement nga po ng Liberal Party. Natutulong sila sa mga worthy projects po ni PBBM. Agree ba kayo dito? At sana naman agree kayo, di ba? At dyan po sa 1,363 po na nanonood, pengin na lang din po ako ng like sa hindi pa po nakakapag-like.